Bagong gabi sa Cebu Special ng Reporter's Notebook. Mga baril sa ilang lugar sa Danao, mga batang paslit ang may gawa. Paano nabahira ng karahasan ang kamay ng mga inosente? Karahasan pangontra sa kriminalidad, gawa raw ng vigilante groups na naglipana sa Cebu. Sa paglaban ng tila di mapigilang pagtaas ng krimen, may pinatpat kaya ang otoridad? Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng iyan ay nakatala sa Reporter's Notebook. Martes ng umaga, lumipad kami patungong Cebu. Ang patay namin, alamin ang mga isyong lumulutang sa probinsya. Pagdating sa Cebu, sinamahan kami ni June Veligiano, isa sa mga reporter ng RGMA. Sama-sama naming tutuklasin ang mga kwento ng kanilang lugar. Dinarayo ng mga tagalabas ang lalawigan ng Cebu sa magagandang tanawin at beach resorts, masasarap na pagkain at mahabang kasaysayan. Nang madiskubre ng mga Kastila ang Pilipinas noong 1521, sa Cebu nila unang itinanim ang krus ng Kristyanismo. Ang Magellan's Cross ang tanda ng lugar kung saan bininyagan ng grupo ni Ferdinand Magellan, sina Raja Humabon at Reyna Juana. Tubong Mactan naman ang unang bayaning Pilipino na nagtaboy sa mga dayuhan, si Lapu-Lapu. Bilang pag-alala nga sa paggapi ni Lapu-Lapu kay Magellan, taon-taong ipinagdiriwa ang Battle of Mactan. Matatagpuan din sa Cebu ang isa sa pinakamatandang simbolo ng Kristyanismo sa bansa, ang imahe ng Santo Niño. Kinikilala ang Cebu bilang Cradle of Christianity in Asia. Pero sa gitna ng makulay nitong kasaysayan, isang maingay at marahas na sikreto ang nagtatago sa ilang bayan nito. Dito sa Danao, kung may pumuputok, pira, may bayar. Sa ibang lugar na, sa Davao, sa Maynila, yung pumuputok nila dito, patay. Dito sa amin, pira yan, hindi patay. Sa Cebu, unang umugat ang mga Kastila at ang Kristyanismo sa ating bansa. Pero sa kabila ng taimtim na paniniwala sa Diyos, may mga Cebuanong nabubuhay sa paggawa ng baril na ugat umano ng kasamaan at karahasan. Tahimik, payapa. Ganito ang mga baryo ng Danao sa probinsya ng Cebu. Pero minsan, nababasag ang katahimikan. Open secret yung paggawa ng illegal na baril dito sa Danao. Kalimitan sa likuran lang ng bahay ginagawa. Tulad nitong pupuntahan natin ngayon. Sa ilalim ng isang kubo, matataas na kalibre ng baril ang ginagawa at tinitesting. Mula pistol at handgun hanggang sa mahahabang armas. Ang pinaka-high-tech na sigurong gamit dito ay ang makina para butasin ang ordinaryong bakal.
Di tulad ng malalaking kumpanyang gumagawa ng baril. Dito sa Danao, mano-mano ang lahat ng trabaho hanggang mabuo ang armas. Iba't iba raw ang kanilang customer, mula sa mga security agency hanggang sa mga pribadong tao. Ayon kay Mang Greg, isa sa mga gumagawa ng baril dito, hindi na nila iniisip kung saan ginagamit ang mga baril na kanilang ginagawa. Basta yun lang, wala na kaming problema dyan. Bahala na kayo. Basta kami nagtatrabaho lang. Ang mga bata sa paligid nanunood sa paggawa. Hindi baril-barilan ang kanilang laruan, kundi mga tunay na armas. Delikadong maglaro ng anumang baril, may bala man o wala. Tulad ng misis ko noong una, na-accidental ako. Pumutok ang baril dito siya sa takiliran ko. Ganun ang bala. Yung bullet niya, tamaan dito. Oo, misis ko. Di sabi ko na yan ang sabi ko, kung may maganda, may iba pa lang na trabaho, iiwanan ko itong trabaho to. Tao po. Hello. Ganda umaga. Pwedeng pumasok? Paggawa ng baril ang ibinuhay ni Mang Kaloy sa kanyang pamilya. Matagal na po kayong gumagawa, no? Tagal na. Tagal na. Gano'n na po katagal? Mga 20 years. 20 years. Ang mga natutunan niya sa hanap buhay na ito, unti-unti na niyang ipinapasa kay Jack, ang 15 taong gulang na bunso. Ang mga kaya, marang-arang pagkabutang, papaeskwilahon yun. Eskwela-sag. Pero kasagaran anang murag lisod ang ilang pagkabutang, trabaho na sa ini. Isag ang tanan. Pagdating nga namin, abala si Jack sa kalibre 45 kanyang binubuo. Bakasyon daw kasi. Para makatulong sa aking ama, pangbili ng libro, ang notebook. 3,000 piso ang bawat 45. 2 linggo bago ito matapos ng mga bihasang trabahador. 1 buwan naman ang inaabot kung tulad ni Jack ang gumagawa. Hindi balak ni Jack gawing panghabang buhay na trabaho ang paggawa ng baril. Balang araw, gusto niyang maging guro. Nakabagbagot. Nakakabagot. Paglabas ko ng kubo ni Mang Kaloy at Jack, Ito rin. inabutan kong nakatambay sa labas ang ilang kabataan. Hindi pa masyado. Gumagawa na kayo. Ano yun na nag-practice na, sumusubok? Ilang taong ka na? 19, 19. Ikaw? 17. 17. Ngayon lang kayo natuto? Ikaw? Marunong ka, nagpa-practice ka na rin? Ikaw din? Ilang taong ka na? 13. 13. Ikaw? 13. Nagpa-practice ka na rin? Sinundan namin ang isa sa kanila, Ha? Nagtulong sa'yo? si Baste, 13 taong gulang. Pinsan niya ang nagturo sa kanyang gumawa ng .45 caliber. Di kasi tulad ng ama ni Jack, magsasaka ang tatay ni Baste. Kanang daw kadaghan ng mga bata nga rin, pulos-pulos yung trabaho ba. Gusto rin niyang maging guro pero pansamantala siyang tumigil sa pag-aaral. May sakit ang kanyang ama kaya dito makapagtrabaho. Ang kanyang ina naman, abala sa pagbabantay ng kanyang kapatid na nasa ospital matapos maaksidente. Kamala ka ng pipikon mo ba? Na, bukat kayong maso. Kani lisod eh. Pagsapit ng hapon, oras na para maglaro at pansamantalang maging simpleng teenager. Habang nagbabasketball sila, background music ang panakanakang putok ng baril. Mga yari na at tinitest fire bago ibenta. Marami hong baril dito. Magulo po ba dito sa lugar ninyo?
trabaho lang yun. Dili yung trabaho para igubat ang ila pag ginabuhi ra gyud. Mura ginay tumong sa pagtrabaho diri. Halos wala nga raw nagtatabi ng sariling baril sa kanilang mga bahay. Bawat baril kasing magawa, pera ang katumbas. Dito sa Danau, kung may pumuputok, pira, may bayar. Sa ibang lugar na, sa Davao, sa Maynila, yung pumuputok na nila dito, patay. Dito sa amin, pira yan, hindi patay. Hindi lingid sa lokal na pamahalaan na kilala ang lugar sa paggawa ng baril. Lehitimong hanap buhay para sa taong bayan ang tingin dito ng mga opisyal. Tinutulungan ngayon yung isang cooperative. It's a gun manufacturing cooperative composed of gun makers all over Danau City. The cooperative is managed, supervised closely by the PNP so that yung mga natapos nila, mga finished products nila will be properly documented and may inventory. Bagamat tahimik sa Danau, lumalala naman ang karahasan sa mga karatig puok. Mga krimeng na ipatupad dahil sa baril. Nitong nakalipas na 2 taon, sunod-sunod ang pag-atake ng mga di kilalang grupo sa Cebu City. Sila ang pinaniniwalaang vigilante squads ng Cebu. Naulat sa Cebu City ang sunod-sunod na pagpaslang sa mga hinihinalang kriminal o mga convict. Trabaho daw ng mailap na vigilante group bilang pangontra sa krimen. Sino nga ba sila? Yan ang report ni Dan Campilan. Nitong nakalipas na 2 taon, sunod-sunod ang pag-atake ng mga di kilalang grupo sa Cebu City. Karaniwang nakatago ang mukha ng mga ito at sakay ng motorsiklo. Sila ang pinaniniwalaang vigilante squads ng Cebu. Sa aking muling pagbisita sa bayan na kinalakihan ko, inalam ko ang katotohanan sa likod ng patayang inuugnay sa vigilantism. Marami ang itinuro sa aming mga biktima umano ng vigilante group. Pero gaya ng inaasahan, nahirapan akong kumbinsihin sila na humarap sa kamera. Takot kasi silang mabalikan ang grupo. At nang may pumayag, hindi ko inakalang sa aming barangay sa Mabolo ang aking makakaharap. Si Aling Bebot, ikinuwento ang nangyaring pagpatay sa kanyang mister na si David Migalios. Dati siyang runner ng Shabu. Mabilis siyang nagtiwala sa akin dahil mula pagkabata, kilala na niya ako. Wa ko kay bawo nga nung gipatay nila akong bana. Wa ko kay bawo nga unsay inungdan. Nga ilang gingon anak kong bana. Wa to mag-agig prisuhan. Pasado alas 8 ng gabi noong April 5, 2005, habang naglalaro raw ng tong-8 ang mister kasama ang ilang kapitbahay, bigla na lang lumapit ang 2 lalaking nakamotor at pinagbabaril si David. Paggawas nako, manakitan pa jud nako ang tao nga gikan sa pagpusil, maoy pag lakaw niya. 5 ka bala. Ilang gihurot, murag kriminal. 45 ang ilang gamit. Duhara po ang nagpaluyo anak pulis ra. May suspect daw si Aling Bebot pero natatakot siyang magsampa ng kaso dahil baka balikan siya. Ihunong na lang tao na nila dan. Kanang ilang giingon anak nga musakay na lang ta kay tungod vigilantes. Ihunong na lang na. Kay inutil kayo in taon atong mga igsuon. Nga buhatan la sa ingon. Nga ilalang po silon, ikaw man biyaan, muralag ang iro na ligsan.
Hindi iba ang nangyari kay Wilson Cabilao, pero sa pangyayaring ito, nadamay pati ang 6 na taong gulang na anak. 2 taon na ang nakalilipas, pero sariwa pa sa alaala ni John ang pangyayaring nagbago sa buhay nilang mag-anak. Habang mahimbing na natutulog ang pamilya nila, isang lalaki ang pumasok sa kanilang bahay at walang sabi-sabing binaril ang kanyang ama na si Wilson. Agad na namatay ang ama ni John. Pero maging siya, tinamaan ng bala sa kanang kamay. Ituktokan ng portahan, manggiyabli, mama matok, maablihan na. Yanaan akong papa, manaigo ang papa. Man ako nakamata lang ko. Nang pagpantahan ako, namatay ng papa. Pag-anan ako, wala naman to ang katong nagpusil. Dating preso ang ama ni John sa salang pagnanakaw. Nagbabagong buhay na daw sana. Buo ang paniniwala ng pamilya na vigilante ang tumira kay Wilson. Ito ang akong anak. Napriso to sa BBRC pero giserbisyuhan niya sa wala na to siya magpakasap. Nya karon gipatay lang sa yano nga pagpatay sama sa mananap nga gipatay lang sa tao. Isa ka pagod sa balay. Way mga respeto. Way pamatasan, way kahadlok sa Ginoo. Nadamay pa ang bata. Sa talaan ng pulisya, umabot na sa mahigit 100 ang vigilante-style killings noong nakaraang taon. Kumpara noong taong 2004, bumaba ang bilang ng krimen sa Cebu City. Base sa datos, tumaas naman ang murder sa syudad kung saan kabilang ang vigilante style of killing. Isinisisi ng Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter ang pagdami ng vigilante-style killings sa pag-anunsyo ng Cebu City Mayor na si Tomas Osmeña ng reward system. Uban sa KDP Golden Dove Awarding as Best Program Host, Bobby Nassaro. Mga kapuso, mayong hapon. Wanted, mga pulis o gabisan sibilyan nga makapusil og kriminal atol sa krimen, kwartang malabo. 20,000 pesos ang iganti ni Mayor Tomas Osmeña. Any excuse to shoot. And we're getting our best shooters on this. And we're arming them and we're going to build up their training. We're tired of sitting back. Nahikayat daw kasi nito ang ilang grupo na pumatay ala vigilante style. The IBP Cebu City Chapter has condemned this killing. We believe this is just too much. This is summary killing. We do not believe that murders such as this can solve crimes. There's got to be an end to this. There's got to be an end. Because Cebu is the cradle of Christianity. It should not be called a killing field. Kami mga Cebuano ay kilalang madasalin, takot sa Diyos, binibigyan ng halaga ang bawat buhay. Katunayan, tinagurian nga ang aming bayan bilang cradle of Christianity in Asia dahil dito unang ipinakilala ang Kristyanismo. Pero nakakalungkot isipin na sa pagdaan ng panahon at sa sunod-sunod na patayan, kami ngayon ang binabansagang murder city sa bansa. Sinubukan naming kunan ng panig si Cebu City Mayor Tomas Osmeña pero tumanggi siya. Sa halip, si Vice Mayor Michael Rama ang humarap sa amin. Mariin niyang pinabubulaanan na may basbas ng lokal na pamahalaan ang vigilante style na pagpatay ng mga kriminal sa Cebu. It is not a reward system on vigilantes because we are not, as we have said, with respect to the so-called victims of vigilantes, the council has made us a very clear stand not to be accepting and condoning that manner of killing. Ang sunod-sunod na vigilante-style killings, hatid ay takot sa taong bayan. Oo, kaming lahat takot kami. Kung kulang kay mangtira mo sila magabi, basta snatcher, mga adik-adik. Ayon sa mga pulis na aking nakausap, ligtas pa naman daw ang mga taong nais mamasyal sa probinsya.
Bantay sarado raw kasi ng kapulisan ang kasulok-sulukan ng lugar. Pero paano na kung ang mismong pulisya na nagpapatupad ng kapayapaan ay siya rin pinaghiinalaan ng ilan na pasimuno ng summary killings? Nasa behind ng vigilante, hindi nga natin alam kung sundalo ba, pulis ba, o ano yan. Ba't hindi sila tumitira ng pulis? Marami sa atin pinapangarap lang makatungtong sa Amerika, kung saan kahit sino raw mapa-Pilipino. Pilipina. O half Filipino, half Pilipina. May K umasenso. Yan ay kung lumusot ka sa panunuri ng US Embassy. Pero paano ka ba papasa sa panggigisan nila? We are going to America. Samahan si Ivan sa kanyang unang kagat sa Big Apple. Tuklasin ang kahulugan ng The American Dream ng mga Pinoy abroad sa New York, Miyerkules. Pagkatapos Dumadagsa ang tao sa Cebu sa pag-aakalang doon makakakita ng trabaho at asenso. At kasama na daw sa pagdating ng tao ang pagdami ng nakawan at holdapan. Totoo nga bang kaakibat ng pag-unlad ang krimen? Ang problemang yan nakadetalye sa report ni June Veligiano. Makisig, mapagmasid, handa. Sila ang membro ng Crime Suppression Unit ng Cebu City PNP, isang grupong binuo upang tuldukan ang krimen sa syudad. Pero sa kabila ng kanilang magiting na layunin, balot ang grupo ng kontrobersya. Sila daw kasi ang nasa likod ng mga vigilante-style killings. Ito yung sasakyan ng Crime Suppression Unit. Ito yung inorganisa ni Mayor Tomas Espeña para sugpuin yung pagtataas ng krimen. Tayo sakyan tayo. Kahapon sumama ako sa Crime Suppression Unit o CSU upang kilalanin ang mga membro nito. Legal day protection alarm kaya nagbuko ako ng tulay na ako din Isang trouble alarm ang nirespondihan ng CSU sa may North Reclamation Area. Nasaksihan ko kung paano nila hinuli ang dalawang kalalakihan na may hawak na patalim. Ginamit ng dalawa ang mga patalim upang takutin ang kanilang mga kapitbahay. Binuo ang Crime Suppression Unit o CSU noong Disyembre taong 2004. Hunters Team ang orihinal nitong pangalan. Ang layunin, wakasan ang krimeng laganap sa syudad tulad ng bawal na gamot, nakawan at pamamaril. Pero ilang linggo pa lamang mula nang ito'y mabuo, binalot na ito ng kontrobersya. Sunod-sunod na kasi ang mga kaso ng pagpatay. Sa pagtatapos ng taon, 14 na kaso ang naitala. Ang mga biktima, mga pinaghihinala ang lumabag sa batas. Ang mga salarin, hindi makilala. Ang Hunters Team ang itinuturong may gawa. Dahil nabahira ng negatibong imahe ang Hunters Team, bininyagan ng bagong pangalan ang grupo. Naging Crime Suppression Unit ito. Ayon sa kanila, mga vigilante ang may kagawa ng shiri ng patayan. Pero hindi lahat naniniwala, tulad ng Integrated Bar of the Philippines sa Cebu na ibinabato ang krimen sa pulisya. I received a confidential information from a top PNP official telling me that the mastermind, the person who authorized the killing, is also a top PNP official. Yung Crime Suppression Unit has nothing to do with the activity or the vigilantes sa Cebu City. Magugas kamay man daw ang pulisya sa mga pagpatay. Tila kinukonsinti naman ng mga pulis ang mga vigilante. The vigilante killings, they are using motorcycles. They have vehicles. As you know, the motorcycles have plate numbers. Why is it that up to this time, they do not have even an idea of a single suspect? Hindi na natin tinotolerate yan. Mula nang itatag ang CSU, wala pang malalaking isdang nahuli ang grupo. Ang mga salarin nanatili sa laya. Minsan yung mga tao nagtataka bakit daw walang nahuli na pulis sa pulis, yung mga vigilantes gano'n. Yun nga ang problema. Wala naman talagang nag-pop out na witnesses eh. So medyo mahirapan tayo. Nitong nagdaang linggo,
Huli na namang umatake ang mga vigilante. Binawian ng buhay si Francis Arsenal sa Cebu City Medical Center. Binaril siya ng mga kalalakihang sakay ng motorsiklo. Matapos ang pamamaril, agad tumakas ang mga suspect. Dito sa firing range ng Cebu City Police Office, nadatnan naming nagsasanay si SPO1 Adonis Dumpit. Di man siya membro ng Crime Suppression Unit, siya ang naging pinaka-controversial na pulis sa Cebu. Sa kanyang pagiging bihasa at paghawak ng baril, asintado at walang mintis ang mga tama. Ilan na rin ang itinumban niyang mga hold-upper at snatcher sa tuwing may inirespondihang alarma. Ilan na ba napatay niyo? Sa alarma lang, parang 5 lang. 5. Pero sa kabuuan, sa tanang buhay niyo, ilan yung napatay ng tao? Ewan ko. Hindi niyo na mabilang? Yun lang, 6 lang. 6 lang? 6 lang? 6 lang. Yung iba, secret na. Gaya nito. Patong-patong na nga ang kasong iniharap laban sa kanya dahil sa mga nangyayaring pagpatay habang rumiresponde siya. Ikaw nga ba talaga ang nasa likod ng vigilante? Itatago sa maskara, helmet, sakay ng motor. Ikaw nga ba talaga yun? No comments ako yan. Kung kilala ko pala yung vigilante siguro at saka yung, yung mga hitman, mga hard carry dito, matagal na namin hinuli siguro yan. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang tumataas ng kaso ng pagpatay tulad ng kay Arsenal. Pero hirap daw silang tukuyin kung sino ang mga suspect dahil walang saksi. Hinala ng pulisya, mga vigilante ang nasa likod ng patayan. Sa kasalukuyan, pinaniniwala ang namamayang pagparin ang vigilante-style killing sa Cebu. Bagamat mga suspect sa krimen ang mga pinapatay, namamayani pa rin ang takot sa mamamayan. Habang hindi ito naaksyonan, ang tunay na kaayusan na hinangad ng mga Cebuano mananatiling mailap. Malaki na nga ang ipinagbago ng Cebu. Ngunit sa gitna ng mga kwento ng karahasan, di maitatanggi ang magagandang kontribusyon ng probinsya. Kahanga-hanga rin ang kontribusyon ng Cebu sa turismo at ekonomiya. Sadya lang yatang sa gitna ng pag-unlad, may mga taong hindi pa rin maiwan ang industriyang minana sa kanununuan. At ang kaunlaran, tila kakabit na rin ang pagtaas ng bilang ng krimen at karahasan. Pero marahil ang mga ito ay di sapat na dahilan upang kalimutan ang kagandahan ng isang bayan, lalo't mayaman ito sa kasaysayan. Kasama sina Dan Campilan at June Veligiano, ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@geminetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikan at ito ang Reporter's Notebook.